Nung lunch break ko kanina, so mga around 12:20, nalaman ko na na-drain yung battery ng kotse ko. Oh my gosh. So, hindi naman ako masyado nagpanic. Ang ginawa ko, since hindi rin naman ako makaka-uwi, iniwan ko muna yung sasakyan ko dun sa may parking. And it's been 5 hours. So, tignan natin kung naka-regain na siya ng sarili niyang baterya. Kung hindi, let's call a friend for the jackpot round. Char. Oh my gosh. Parang feeling ko, ayaw pa rin niya mag-start. Wala talaga. Nay! So, apparently, hindi gumana yung battery kanina. Ang dami pang mga nangyari. Ay, pero so far, okay naman na. Tinulungan din ako ng mga katrabaho ko. So, mas naging mabilis yung process. And gumagana na ngayon yung battery, okay na siya, but kailangan ko pa rin i-on lang yung engine, or as much as possible gamitin siya for around 30 minutes. So, hindi pa ako kumakain, and tinry ko kumain kanina, kaya lang hindi ako mapakali kasi syempre 'di ba, iniwan namin yung sasakyan dun sa parking ng company, tapos kumakain ako doon, parang hindi ako mapakali. So tinigil ko yung pagkain ko, iniwan ko lang siya dun sa may table, tapos sabi ko kailangan unahin muna namin yun, tsaka magdidilim na rin kasi, so mas madali talaga gumawa ng mga ganyan-ganyang bagay kung may araw pa, 'di ba? So ayaw lang talaga namin magpaabot ng dilim. So anyways, nanggaling na rin ako dun sa Autobox. Nagpa-check ako ng battery. And so far, sabi wala naman daw problema. So anyways, actually naiwan ko talagang naka-on yung light nang hindi ko na-check na maayos. Kasi nagmamadali ako papasok kanina. So, inon ko lang, hindi ko alam na naka-on yung light. Tapos pinatay ko na yung engine. Tapos pumasok na ako sa work. Tapos yun yung nangyari. Pag-check ko nung 12, ayun na nga. Ganun na nga eksena. So, yeah. So, ngayon, kailangan ko siyang gamitin for 30 minutes. And, pabalik na ako ng bahay. Nagmamadali kami kasi naiwan ko yung wallet ko sa bahay kapamadali. Hindi ko dala yung mga ID ko, yung mga license. Patawarin. So, uwi muna ako, and then kailangan mo namin lumabas. And hindi ko lang din muna pwedeng patayin tong engine. So, iwan ko lang siya dyan. Mga 3 days. Char. So, hindi ko muna siya pwedeng i-off. Kailangan naka-on lang yung engine para dun tayo sa safe. Diba? Ayan. Sure. Yeah. Home. Part ng culture at social etiquette sa Japan yung pagbibigay ng regalo o okurimono bilang pasasalamat kahit sa maliit na tulong lang. Etong gift na ibibigay ko sa ka-workmate ko, ang tawag dito ay ore. It's like a thank you gift. Pwede mo tong gawin sa kapitbahay na tumulong magbuhat, or kaibigan na nag-asikaso ng documents mo, or sa katrabaho mo nga na tumulong sa'yo like sa project, or tulad ng sakin na inayos yung kotse ko. Pag-uwi ko naman sa bahay, sobrang excited ako kasi dumating na yung pinakahihintay kong package.
Na-curious ako dito sa Wabi Sabi kasi para daw siyang librong ikigai. Ito yung mga gusto kong libro, yung matutulungan kang baguhin yung pananaw mo sa life. Ito namang Bird by Bird, para to sa mga interesado maging writer. And then, ang Big Magic. Nasa kalahati na ako ng librong to as we speak. So, perfect to sa mga may takot o doubt sa sarili, lalo pagdating sa creative life. Good morning! 15 minutes break and meron na lang ako 4 minutes. Bumili lang ako sa 7-Eleven na mga kakainin ko. Sobrang latang-lata ako today. 2 a.m. na ako natapos sa pag-edit ko last night. And isa sa mga burden ko talaga is naglalag na yung iPad ko. Hindi na kaya yung mga heavy editing. So, medyo nahihirapan ako mag-edit. Kailangan ko pa i-restart yung iPad para lang matapos ako sa pag-edit ko. So, sobrang antok na antok talaga ako today. Yung energy, wala. Hindi ko siya mahanap. And, feeling ko kailangan kong kumain kasi para hindi rin ako manghina. So, syempre hanggang 5 p.m. pa ako today. So, and isa nga pala sa mga tinitake ko. Isa sa mga tinitake ko na vitamins every time na nararamdaman ko yung fatigue, alam mo yun, yung stress tapos wala kang energy is di Alinamin V. Yan. So, iinom tayo nito today para magkaroon tayo ng energy. Wow. Asim. And may 3 minutes na lang ako. Breakfast. Paborito ko to. Hopefully, ma-upload ko na yung episode 14 mamaya. And bukas wala akong pasok. Yes! After work, nagstay muna ako saglit sa kotse. Sobrang sama kasi ng pakiramdam ko. Bigla akong naliyo, na nasusuka, na namamanhid na hindi mo maintindihan. And pag uwi ko nga, bigla akong naisip mag-try na mag-check ng blood sugar. Kasi lately after kong kumain mga after ilang oras, napapadalas yung ganitong pakiramdam ko. And dahil nga diabetic ang asawa ko, meron siyang test kit. Kaya ginamit ko na siya para mag-test. 好きやろ煮込みハンバーグカレー美味しかったなあれまた今だけだから何するとはお弁当買いと餃子もしようか餃子もしようけばあるあるなチンマルシじゃあこのラーメンもあるから
普通だよ。これ普通？もう俺にしたらすごい低血糖だよ。もうそれもう普通今ほらすごいプラプラしてる。でそれなんか食べなきゃダメ。でも普通の人間じゃ6じゃ6。朝か。もう吐きたいみたいな気持ちわかる？じゃあこれ1個舐めてみ。これ1個舐めてから測ってみ。これ低血糖になった時はこれ1個舐める。これ1個舐めてみ。Glucose candy, ito yung bigay ng doktor ng asawa ko every time bumababa yung sugar level niya. And kumain ako ng isa. After 30 minutes, nagtest ulit ako and nawala na rin yung sama ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung normal lang ba yung result ng sugar level ko. Huling kain ko mga 2 hours before akong mag-test. Ay, wow. Iko dake de ii no? 違う。5個今。これを手で割ってパリッて割ってこれを入れて、じゃあそれをしまなんかこれをパリッて手で割ってでこれをこうハサミで切ってチュルって入れて食べる。 Oh, nice. You happy? Are you happy? Yes, I have the panipuri. 揚げ方どうなのニコロ？おいしい。もうちょっと揚げるの？これいい、ダメダメダメ。 YouTube で言っても食べて、ニコロ。なんだこれ？こんな硬いのこれ？ これがかよに。なんかやるの？なんかいる。だからこれの自分でやったのに目の前で。あのこれニコロが悪いんだよ。お前俺ちょっと作ってね。なんで俺そうつらいよ。いろんなアレンジができる。そう。チョコレートのもできるチョコレート。 天才。Habibi nakasema leo bahuna budai. Mana? Habibi nakasema leo bahuna budai.